Breaking news po mga kababayan. Nako po, eto na, PRRD. Makakalaya na. Nako po, kung totoo ito, magandang balita ito. Kasi nga, itong si Belhica po, ay kinausap po si Donald Trump na hiniling na tulungang ibalik sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nako mga kababayan, magandang balita ito. Di ba itong ICC nakarma na, pati mga judges na bali-balita ay nagsiresignan na daw hindi na daw yata pumapasok. So ngayon mga kababayan, itong si Belhica ay talagang magaling ito. Talagang kakausapin si Donald Trump para makalaya si PRRD. Yari na. Malacanang mawiwindang dito. Panoorin po natin kung gaano katotoo ito. Ito po. Sunshine News Blast. Nananawagan naman si former Anti-Corruption Commission Chairman Greco Bellica kay US President Donald Trump na tumulong na mabawit maibalik sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyan detainee ng International Criminal Court o ICC sa Netherlands. Sa kanyang open letter kay Trump, iginiit ni Bellica na may kakayahan ng justice system ng Pilipinas para resolbahin ang kaso laban sa war on drugs ng dating Pangulo. Sinabi pa ni Bellica na humaharap ang Pilipinas sa malalaking suliranin tulad ng droga, korupsyon at pagtatanggol sa teritoryo sa West Philippine Sea na inihalin tulad niya sa mga hamon na kinakaharap ng Venezuela. Gayunman, hindi naman hinihilin ni Bellica na arestuhin ng Estados Unidos ang kasalukuyang Pangulo ng Pilipinas kagaya ng ginawa kay Venezuelan President Nicolas Maduro. Anya, ang layunin ng kanyang apela ay makamit ang pag-uwi ni Duterte mula sa ICC at tiyaking mabibigyan ng due process ang 84 years old na former head of state dito sa bansa. Matatandaan na umani ng suporta sa mayorya ng Pilipino ang war on drugs ni FPRRD dahilan para makakuha ito ng excellent ratings kahit pababa na ito sa pwesto noong taong 2022. Batay nga sa June 26 hanggang 29, 2022 survey ng SWS o ang huling linggo ng Duterte presidency, 88% ng adult Filipinos ang nagsabing satisfied sila sa 6 na taong termino ni FPRRD. Sunshine News Blast. So yan mga kababayan, magandang balita po ito kung ganon. Natila nga si Belhica ay talagang pupuntahan pa at makikipag-usap sa White House. Grabe mga kababayan ko. Hindi naman daw hinihiling na Belhica na lusubin ang Pilipinas at arestuhin si BBM. Di ba si Maduro mga kababayan ay talagang ito'y inaresto dahil sa narco state. Ito po mga kababayan, balita po dito kay Maduro. Siyempre, connected yan. Pag-aresto kay Maduro, babala umano ni Trump sa Russia. Nako mga kababayan, ito panoorin po natin. My work is easy because I use ClickUp. Panoorin po natin ang balitang ito. Magugulat kayo mga kababayan. Nako po, talagang itong si Donald Trump may babala na. Nagbabala na po sa ICC. At babala rin ito sa mga kalaban po ng mga bansa na itong pag-aresto sa Maduro kidnapping ay isa ng warning ito. Nako po mga kababayan. Magugulantang ngayon ang taga-ICC. Ito po, panoorin natin. This was an arrest of 2 indicted fugitives of American justice. Bahagi ito ng talumpati ni President Donald Trump ilang oras matapos arestuhin ng US military si Venezuelan President Nicolas Maduro at asawa nitong si Cilia Flores sa Caracas. Maraming bansa ang nagulat sa pag-atake ng Estados Unidos sa Venezuela, iginiit ng ilang pangulo sa Latin America, maging ng China at North Korea na nilabag ng Estados Unidos ang United Nations Charter at international law. Tinawag naman ng Russia na isang act of armed aggression ang paglusob ng US military sa Caracas. Tanong ngayon ng marami, legal ba
ang ginawang pagkakadakip kina Maduro at Flores ng militar ni President Trump. Matatandaan na noong March 26, 2020, isang federal case ang isinampa ng US Department of Justice laban sa mag-asawang Maduro at sa 14 pang matataas na opisyal ng Venezuela, kabilang si Hugo Carvajal Barrios. Ayon sa US DOJ, nakikipagsabwatan si Maduro sa mga grupong gerilya ng Colombia para magdala ng droga sa Estados Unidos. Ang krimen na ito ay binansagan ng mga Amerikano na isang narco-terrorism conspiracy. Ayon sa mga eksperto sa international at military law, napakakomplikado ng kontrobersyal na pagkakahuli kina Maduro dahil ito anila ay pag-aresto sa isang pangulo ng bansa. Alinsunod sa United Nations Charter, may general immunity ang mga pangulo ng estado sa foreign criminal prosecution. Pero noon pa man, lantaran ng sinasabi ng Estados Unidos at ng European Union na hindi nito kinikilala ang gobyerno ni Maduro. Obserbasyon ng mga military experts, matagal nang pinaghandaan ng administrasyon ni Trump kung paanong huhulihin si Maduro. Ngunit kapansin-pansin nila na hindi nagbigay ang White House ng partikular na dahilan kung bakit hindi nito sinama sa operasyon ang Kongreso. Paliwanag ng legal experts, may mga legal precedent na maaaring ilatag para bigyang katwiran kung bakit hindi isinama ni Trump ang Kongreso sa desisyon nitong hulihin sina Maduro. Una, si Trump ang Commander-in-Chief ng US. Pangalawa, ipinatupad lamang niya ang domestic law ng US sa ibang bansa. Noong sakupin ng Estados Unidos ang Panama, isang legal memo ang inilabas ni Attorney General William Barr na nagsasabing maaaring arestuhin ng Federal Bureau of Investigation o FBI si General Manuel Noriega, presidente ng Panama. Katwiran ng US DOJ, may inherent constitutional authority ang Pangulo ng Amerika na atasan ng FBI na hulihin ang mga individual na lumalabag sa batas ng Estados Unidos, kahit na nga ang mga pag-aresto ay hindi aninsunod sa international law. Ang nasabing 1989 legal memo ni Attorney Barr ay maituturing na historical precedent para sa naging aksyon ni Trump sa Caracas. Ayan, mga kababayan ko. I-check naman natin itong mga komento ng mga kababayan natin. Ano ba ang kanilang reaction dito? Pagpapakita kung gaano ka makapangyarihan ng US. Kaya yung nagtatabang-tapangan lang na gaya ng China, magsitulog na lang kayo, hindi pa kayo mababawasan. Nilabag pala yung US international law, pero yung ginawa ng Russia na pagsakop sa Ukraine, tahimik kayo. Kung gusto nyo ng gulo, atakihin nyo ang US. Yan ay kung kaya nyo. Mas magulo mundo kung lahat ng leader ay pantay-pantay. Dapat talaga merong isang nasa itaas. Sa Pinas kaya kailan mangyayari, dudukutin nila ang... At wag na nilang ibalik dito. Kawawang mga korap. Mas gusto ko pang mga pasakop din sa Amerika kaysa sinasakop lang tayo ng kapwa Pilipino na puro makasarili at puro magnanakaw. China, Russia at Korea wala ring respeto sa international law. Ang mga leader na may mga api natatakot na dahil isusunod na sila ni Trump. Ayan mga kababayan ko. Tila may natatakot na, may nagugulantang na dito. Noong 1999, inatasan ni President Bill Clinton kasama ang ibang bansa sa NATO na atakihin ang Serbia. At taong 2011 naman, nang magsagawa si President Barack Obama ng airstrike sa Libya. Bukod sa alegasyong narco-terrorism, isa sa mga itinuturing na dahilan ng mga political experts kung kaya't inaresto si Maduro ay para umano malayang makapasok ang Estados Unidos sa Venezuela para sa yamang langis nito. Ayon sa datos ng International Energy Agencies at OPEC, aabot sa 303 billion barrels ang oil reserves ng Venezuela. Lumalabas na halos 1/5 ng global oil reserves ay nasa Venezuela. Higit pa ito sa reserbang langis ng Saudi Arabia, Iran, Canada at Iraq. Kung magtatagumpay ang Venezuela sa annexation nito sa Essequibo region ng Guyana, ay lalo pa nilang tataas ang oil reserves ng Caracas. Batay sa pagsusuri, mayroong 12 to 15 billion barrels o posible ring umabot pa sa 25 billion barrels ang langis na nakaimbak sa Essequibo region. Sa tingin ng marami ay langis lamang daw ang habol ng Estados Unidos sa Venezuela. Pero may ibang
Paliwanag ang ilang geopolitical analysts, ang pag-atake ng US sa Caracas ay isang indirektang babala kay Russian President Vladimir Putin. Simula ng bigyan ng sanctions ng Estados Unidos at NATO ang Russia, nahihirapan umano ang Moscow na ibenta ang langis nito sa pandaigdigang merkado. Kaya isang taktika umano ang ginawa ng Moscow at ito ay ang shadow system, kung saan gumagamit umano ang Russia ng mga unflagged tankers at rerouted shipping data. Isa sa mga rutang dinadaanan ng shadow fleet ng Russia ay ang Venezuela at ang Caribbean. Kaya para sa mga eksperto, isang financial relay ang ginagawa ni Putin at ng mga kaalyado nito para maiwasan ang mga sanctions. Kasamaan nila sa shadow system ang mga bansang Iran at China. Kaya sa pagkakaaresto kay Maduro, may hirapan na umanong makalusot at dumaan ang shadow fleet sa karagatang nasasakupan ng Venezuela. Mapuputol na nila ang oil laundering pipeline ng Moscow, Tehran at Beijing, kaya magiging mahirap para kay Putin na iwasan ang mga economic sanctions ng Estados Unidos at ng NATO sa kanyang gobyerno. Kapansin-pansin nila na tahimik lamang ang Russian leader patungkol sa naging aksyon ni Trump sa Caracas. Habang sinabi naman ni Kremlin spokesperson Dmitry Peskov na delikado ito dahil kaalyado nila ang Venezuela. Konklusyon ngayon ng mga analyst, ang pagkakadakip kay Maduro ay hindi lamang babala sa Russia, hindi ito isang nagkataon o isang coincidence lamang. Isaan nila itong paghamon sa isang bansa na kung ipagpapatuloy ng kanilang mga gobyerno ang pagbili sa langis ng Russia at pagtanggi sa mga inilatag na kondisyon para sa kapayapaan sa Kiev at Moscow ay maaaring may kahinatnan din ang mga lider ng mga bansa mga bansang hindi sumasang-ayon sa Estados Unidos. Ayan, mga kababayan ko. Grabe palang babala ni Trump. Kahit sa Pilipinas, may babala ito. Mga kababayan, no? Sumulat nga si Belhica na tila pupunta pa sa White House na kausapin si Donald Trump na palayain at tulungan itong si PRRD. Ayan po, mga kababayan. Kung umabot ko po sa part na ito, ay maaaring i-komento nyo ang inyong mga salobin, ang inyong mga reaction. Makakalain na ba talaga si PRRD? At dito po sa pasabog po ng Amerika na talagang pagkidnap kay Maduro, maaari rin bang maganap sa Pilipinas ito, mga kababayan? Ano sa tingin nyo? Tatablahin ba ni Donald Trump itong si BBM? Yan po ang mga katanungan ng mga kababayan natin. Kaya, i-share nyo na po ito. Isang like at isang subscribe. At i-comment nyo kung taga saan po kayo para ma-replyan ko kayo isa-isa. Salamat po sa inyong suporta. For transparency, for a better democracy. Mabuhay po.